Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kulong na sa mga oras na ito sa PNP Custodial Center si dismissed Mayor Alice Guo matapos iharap sa korte ng Tarlac kanina. Pagtitiyak ng PNP, walang special treatment na ibibigay sa dating alkalde na humingi ng tulong dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Mula nang dumating sa bansa kagabi hanggang nang iharap sa presscon ay tila seryoso na si Guo. Malayo sa timpla niya sa Indonesia kahapon. At nakatutok si EJ Gomez. 1:10 ng madaling araw nang lumapag ang pribadong eroplanong sakay si dismissed Mayor Alice Guo sa General Aviation Area sa Naiya sa Pasay. Halos 4.5 oras ang biyahe nila mula sa Jakarta, Indonesia. Pagdating sa Pilipinas, inihain din sa kanya ang arrest warrant ng korte sa Tarlac para sa kasong graft and corruption. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be held against you in a court of law. Sumailalim si Guo sa documentation at booking procedure, pati medical examination. Matapos ang mga proseso, dinala si Guo sa PNP Custodial Center. Dito iniharap siya ni DILG Secretary Benhar Abalos Jr. at PNP Chief Police General Romel Marbil sa media. Naka-face mask, nakasuot ng orange na t-shirt na may sulat na CIDG detainee si Guo at nakaposas ang mga kamay na kanyang tinakpan ng tela. Ibang-iba na ang mood ni Guo. Sa dating masayang aura nito noong siya ay nasa Indonesia na nakikipag-selfie, nakangiti, nag-o-okay sign at kumindat sa kamera. Pasulyap-sulyap lang siyang nakukunan ng kamera dahil nakatalikod siya sa halos kabuuan ng presscon. May punto pang kinailangan siyang kausapin ni Abalos para saglit na humarap sa mga kamera. Matipid din ang kanyang pahayag sa mga tanong ng media na kanyang tinatalikuran pagkatapos ng kanyang mga tugon. Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. Ayon kay Abalos, 24 oras lang ang ibinigay ng Indonesian authorities sa Pilipinas para sunduin si Alice Guo at kung hindi ay pakakawalan siya. Yan daw ang dahilan kung bakit naghanap siya ng chartered plane na ani ay pinahiram ng isang kaibigan. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan kasi hahabulin natin yung alaunang sinasabi. At inuulit ko, ni Singko, wala akong ginastos ang pamahalaan dito. Walang kasiguradahang mauuwi namin si Alice Guo. Wala. Kung umuwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagtatawanan na kami ngayon. And yet we took the risk. Nagpunta kami roon at ginawa namin ang dapat naming gawin. Ito na po ang nangyari. No? Naiuwi namin si Alice Guo sa Pilipinas. Pero bago pa man lumipad pabalik ng Pilipinas, nagsumbong daw si Alice Guo ukol sa natatanggap nitong death threats. Inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin. Importante lang, ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. Andito ang pulis para proteksyonan siya ang kanyang buhay. Ayon sa pulisya, sa PNP Custodial Center muna mananatili si Guo. Dito isinailalim siyang muli sa booking procedure. Pagtitiyak ng PNP, she will be treated as an ordinary detainee po, no? Special treatment po. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Alamin na natin ang detalye ng pagharap ni Alice Guo sa Tarlac Regional Trial Court. Bailable ang 2 kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na kinakaharap ng dating alkalde pero hindi siya humiling na makapagpiyansa. Nakatutok si Chino Gaston. Naka-bulletproof vest, may takip sa ulo at pinalilibutan ng napakaraming police escort si dismissed Bamban Mayor Alice Guo nang humarap kanina sa Branch 109 ng Tarlac Regional Trial Court. Mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame kung saan siya nakakulong, dinala ang dating alkalde sa Tarlac para iharap sa sala ni Judge Sara Vedania de los Santos
na nag-issue ng warrant of arrest para sa 2 kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa kanya umanong kaugnayan sa Pogo Hub sa Bamban. Yung warrant of arrest na inisyu po ng RTC Kapas po takes precedence over the arrest warrant issued by the Senate po. So kung magkakaroon po ng hearing uli ang Senado po at nasa kustodiya pa po siya ng PNP, in this case, ang Senate po ay magre-request sa mismong korte po na nag-issue po ng warrant of arrest. Bagamat bailable ang mga kaso laban sa kanya, hindi naghain ng petition for bail ang mga abogado ni Guo para sa kanyang pansamantalang paglaya. We see no reason for that considering na kahit mag-bail siya, definitely hindi pa rin makukuha yung purpose considering nga na meron pa din siyang other warrant of arrest. Mula Kapas, binalik ng Campo Crame si Guo dahil doon siya ipinag-utos na ikulong ng korte habang dinidinig ang kanyang kaso. Habang palis ng korte, naging emosyonal ang ilang taga-suporta ni Guo nang siya'y makita. Naghain naman ang kampo ni Guo ng mosyon para tanggapin ang kanyang counter affidavit sa reklamong qualified human trafficking na nakahain sa Department of Justice kaugnay ng Pogo Hub sa Bamban. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kasunod ng binatikos na pakikipag-selfie nila kay Alice Guo, kanya-kanyang paliwanag ang DILG, PNP at NBI. Pero ang Justice Department, pagpapaliwanagin ng immigration at NBI agents. Nang iproseso sa Indonesia ang mga papeles ni Alice Guo para maibalik sa Pilipinas kahapon. Dinumog siya ng ilang opisyal ng Pilipinas at Indonesia para makipag-selfie. Todo pa ang ngiti ng dismissed mayor na inaresto sa pagkakasangkot sa iligal na pogo sa Bamban, Tarlac na nasa likod ng iba't ibang krimen gaya ng torture, scamming at human trafficking. You're going home. How do you feel? I'm good. You're good? Yeah, I'm good. Are you okay now? Yeah. Okay. Sa isang punto, kumindat pa siya habang navi-video bomb. May ganitong kuha rin kay Guo at sa mga opisyal ng NBI sa isang van na ayon sa ilang netizen ay tila mag-outing. Nakangiti at pose rin si Guo sa pagitan ni Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil sa kuwang ito. Ang pakikipag-selfie ng mga tauhan ng gobyerno kay Guo, tinawag ng isang senador na unprofessional. Paalala naman ng chairperson ng komite sa Senado na nag-iimbestiga sa mga iligal na pogo. Pugante si Guo at hindi celebrity. We want answers, not a photo shoot. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Guo ang pagka-aresto niya. Kulang na lang red carpet. Sabi ng Justice Department na nakakasakop sa Bureau of Immigration at NBI, inappropriate nga o wala sa lugar ang inasal ng mga tauhan ng dalawang bureau. Kaya i-issuean sila ng show cause order o pagpapaliwanagin. Sabi rin ng direktor ng NBI, dapat hindi ganon ang ginawa ng mga ahente. Patawarin nyo kami, dapat we act professionally. They will be reprimanded. And a stern warning na wag nang mauulit. Pero sana raw ay maunawaan ng publiko na reaksyon ito ng mga tauhan matapos magbunga ang ilang linggong paghihirap sa Indonesia. Hindi ko masisi yung kasiyahan. Day and night nagtatrabaho kayo. Walang matutuluyan, nagho-hotel, walang kapos ang budget. At kaugnay ng di agad pagposas kay Guo. Wala pa sa jurisdiction natin. Jurisdiction pa ng Indonesia yun. Pagsakay niya ng eroplano, pinusasa na siya, nilagyan na siya ng damit na detainee. Paliwanag naman ng Interior Secretary, para lang umano sa documentation ang kuwang ito kasama si Guo. So sinasabi niya sa akin at meron daw threat sa kanyang buhay. Ang ginawa ni Chief Marbil, nire-record niya. So we looked at the camera. Hindi mo naman kung ano ginagawa nito, nagpapakyut pala. It's more of na ano talaga, natutuwa siya talagang iba yung first time niya makita yung secretary natin and me, their feels of comfortable. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Part of the new culture now na nagpapakahalaga ng kahit ano.
Kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-aresto. We are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. So, they just had a selfie. I don't think there's much more to it than that. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. SIM card ang naging susi ng mga otoridad para matunton at mahuli sa Indonesia si Alice Guo. Tukoy na rin ang mga tumulong na magtago siya roon at ang may-ari ng tinuluyan niyang apartment na nakilala lang niya umano sa mall. Nakatutok si John Consulta. Guardia ng townhouse ang makikitang kumakatok sa pintuan ng unit na ito habang nakatago sa gilid ang Indonesian police. Pagbukas ng pinto. Hi. I'm Interpol. Hey, Alice. What happened? No, nothing happened. You just follow us, okay? Okay, let me change. Ito ang aktual na video ng pag-aresto kay Guo sa Tangerang City sa Indonesia. Membro ng Indonesian Police ang nanguna sa operasyon. Inabutan nila si Guo na nakapantulog pa. Ayon sa Bureau of Immigration, ang naging susi ng Indonesian Police sa paghuli sa alkalde ang nakuhang trace ng SIM card ng Indonesian Police sa isa sa mga hotel na tinuluyan ni Guo. May tatlo siyang cellphone number na nakuha at may isang active na number at doon na na-track yung kanyang location. Ayon sa BI, isang babaeng monk o mongha ang may-ari ng apartment na tinuluyan ni Guo. Nakilala lang daw ni Guo sa isang mall na kanyang pinakiusapan, diskarte na kanyang ginawa para di siya masundan. Natuklasan din ng mga otoridad na 4 na tao ang tumulong kay Alice para makapagtago sa Indonesia, mga Chinese at Indonesian. Naging malaking tulong sa amin nung na-identify namin yung mga local contacts na dito at may Chinese din na kasama. Siya yung nagpo-provide ng logistics na dito, pati yung sa mga hotels, yung mga locals na contacts nila, sila yung ginagamit nila na pangalan sa mga hotel na tinutuluyan niya. Sa aming maiksing pag-uusap, sinabi ni Guo na okay siyang makakauwi na sa Pilipinas. Pero tumanggi ng sagutin ang aking tanong kung paano siya nakaalis ng bansa at mga tumulong sa kanya sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang masayang itsura, baka sa dating alkalde ang kaba at pagkabalisa sa kanyang mga kilos pag wala na ang kamera. Mag-aalas 7 ng gabi oras sa Indonesia nang makasakay si Alice Guo sa private jet na kinuha ng PNP at DILG. Matapos ang mahigit 3 oras na biyahe at paglapag sa Pilipinas, isinerve ang warrant ng isang korte sa Tarlac laban sa dating alkalde na nasundan ng pagposas at formal na pag-aresto kay Guo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pinalagan ni Senadora Risa Hontiveros kung bakit sa PNP at hindi sa Senado idedetine si Alice Guo. Gayong nauna ang arrest warrant order ng Senado. Sumulat siya sa korte para padaluhin si Guo sa Senate hearing sa Lunes at pinagbigyan naman. Nakatutok si Joseph Moro. Nasa ilalim na ngayon ang jurisdiksyon ng Tarlac Regional Trial Court Branch 109 si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa arrest warrant na inilabas nito para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kay Guo na isinampa ng DILG laban sa kanya dahil sa di umano'y kaugnayan niya sa Pogo sa Bamban. Pwede dapat magpiyansa si Guo pero hindi binayaran ng kanyang kampo ang 180,000 pesos na bail na inirekomenda ng korte. Magpo-post ng bail, makukulong ka rin. Makukulong sila sa Senate, di ba? Ganun din eh. Sa commitment order ng korte sa PNP Custodial Center, pinalalagay si Guo. Kampante raw si Guo na nasa PNP Custodial Center siya sa harap ng mga banta umano sa buhay nito. Ipinaparating daw ang banta kay Guo sa pamamagitan ng kanyang pamilya at kaibigan na papatahimikin ito para wala ng investigasyon sa Pogo. Kaya nga raw gano'n na lamang ang tila saya ni Guo sa mga litrato at video nang i-turnover siya ng Indonesia na binabatikos ngayon. At least ngayon masaya siya. Ayaw ba nila yun na masaya siya? Gusto ba nila malungkot yung tao? Noon, ang dami niyang worry sa kanyang security, di ba? Ngayon, anong worry niya? Protected siya ng pinakamagaling na security agency sa Pilipinas. Pero pumapalag si Senador Risa Hontiveros, chairman ng isa sa mga komite na nag-iimbestiga kay Guo. Dapat sa Senado muna siya ma-detain para makaharap sa hearing sa Lunes. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant. Pero ang Senado ang may
pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Dahil hawak na ng korte si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo, kinakailangan na ngayon ng Senado na humingi ng permiso sa korte tuwing kakailanganin nito si Guo na dumalo sa mga pagdinig. Sabi ng abogado ni Guo, hindi niya masisiguro na makakadalo sa hearing sa Lunes si Guo dahil depende na raw ito sa korte. Sana dumating para ako gusto ko talaga mag-atensyon dahil ang daming i-clarify niya sino ang nagpatakas sa kanya, di ba? Sino ang nagtulong sa kanya para umalis siya ng bansa. I'm sure mas dumadami yung threat ngayon dahil may mga involved dyan na hindi natin kanila kung sino. PNP ang may custody niyan. It's all up to the court kung papayagan siya. Ayon naman sa kampo ni Ontiveros, sinadya ba ng DILG na maghain ng mahinang kaso para makuha nito ang kustudiya ni Guo? Dapat daw ang Sandigan Bayan na may hawak sa mga may kasong high-profile na opisyal tulad ni Guo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si DILG Secretary Benhur Abalos. Sumulat si Ontiveros sa korte at pinagbigyan naman ito ang hiling na iharap si Alice Guo sa Senado sa Lunes alas 10 ng umaga. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mabibigyang linaw ang mga tanong kaugnay kay Alice Guo sa kanyang pagbabalik bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. And as mayor, for her to say she did not know this was going on, is very difficult to believe. Sana maipaliwanag niya kung bakit hindi niya alam. Ang tinutukoy ng Pangulo ay kawalan umano ng alam ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa mga iligal umanong aktibidad ng Pogo sa likod lang ng munisipyo. Umaasa ang Pangulo na malilinawan yan at iba pang tanong sa pagbabalik Pilipinas si Guo, kabilang ang pinanggalingan ng kanyang yaman at kung paano siya nahalal na mayor kahit hindi kilalang taga Bamban. It will not help her at all to be evasive. Mas bibigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi ng totoo. Habang binabantayan ng development sa investigasyon kay Guo, ay tinututukan din ng Pangulo ang latest sa epekto ng bagyong Enteng. Sa situation briefing sa Rizal na isa sa pinakanapinsala ng bagyo, ipinarating sa Pangulo na 12 na ang patay habang 3 nawawala sa probinsya. Mahigit 300 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura roon, habang 30 milyong piso naman sa agrikultura. Sinisisi ng Kapitolyo ang pambihirang volume ng ulan. The rain that came was in 4 days. We got 1 month's worth of rain. Malakas po talaga yung bagsak ng tubig ngayon. Pero tinitignan din ng DNR ang paglobo ng populasyon at patuloy na pagliit ng forest cover sa probinsya. This is a tricky situation because obviously our communities require a viable livelihood in the area, and this is the reason why they are converting the land. But in the process, we are losing our forest cover, which contributes to increased runoff and flooding downstream. Kabilang sa mga pangmatagalang plano ang targeted reforestation o pagtatanim ng 3 milyong puno sa 4,000 hektarya sa susunod na 4 na taon. Dinidisenyo na rin umano ang ilang secondary dam na sasalo ng tubig sa matataas na lugar para hindi na dumaloy pa sa mas mababang lugar. What we had before in terms of flood control is no longer sufficient, and we have to come up with new strategies. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chika mga kapuso! Talk of the town ng isang episode ng Lilet Matias, Attorney at Law, at talaga namang nag-trending pa. Intense man ang mga eksena, kabaliktaran naman daw yan off-cam. Makichika kay Aubrey Carampel. Dressed from the Great Gatsby era, ang cast ng Lilet Matias, Attorney at Law para sa malaking salo-salong magaganap sa top-rating GMA Afternoon Prime series. Leading to something really big ang eksena na to. May pasabog ang Lilet. Opo, may pasabog talaga na sure ako lahat tayo maapektuhan. Sabi pa ni Joe, nag-e-enjoy siya sa role bilang abogado dahil sa dami ng natututunan sa batas. Recently, pinag-usapan ang concubinage case na hinawakan ni Attorney Lilet kung saan nag-guest sina Rocco Nasino, Winwin Marquez, Lian Valentin at Christopher Martin. Kami ni Annalyn pareho na hindi kami dapat iiyak. Pero nung grabe yung mga guests namin, nung nag-iyakan na sila, hindi na din namin napigilan, lalo yung hospital scene.
Trending naman ang bidet revenger video ni Lilet laban sa kanyang mga bully na sina Trixie at Aira na ginagampanan ni Zonia Mejia at Annalyn Baro. Marami rin ang gumawa ng iba't ibang memes mula sa eksena. Ang netizens natuwa dahil sa wakas, nakaganti na raw si Attorney Lilet. Diba nakikita natin siya laging nagbibigay. So sa eksena na yun, sabi ko, yes, nung nabasa ko pa lang. Sabi ko, yes, may bawi na siya kahit papaano. Makikita natin na lalabanan niya. Nung kinunan namin yun, sobra kami na-excite ni Aira, ni Annalyn, saka ni Ate Jo. Kasi parang first time makakaganti si Ate Jo sa amin. Ipinost pa ni Jo ang behind-the-scenes video ng toilet and bidet scene. Pero kung sa eksena raw malala ang awayan nila, sa likod ng kamera, BFFs naman sila. Araw-araw kaming magka-chika, lagi kaming magkatabi. Parang wala kaming day na hindi kami nagchichismisan. Literal. Marami rin ang aliw sa trending dance videos naman ni Jo kasama ang kanyang mga kumpanyero na sina Jason Abalos at EA Guzman. Gusto kasi namin din ipakita na hindi naman laging seryoso. Po yung break namin. So pag merong time, nagte-TikTok po kaming magkakasama. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.